Okay, so this is our first example for the analysis of beams under moment distribution method. Determine the internal moments at each support of the beam shown in this figure. EI is constant. Ayan. Okay, so ito yung ating given. Yung letter A is support na fix. Ganun rin yung letter D. And yung ating B and C is roller or rocker support. Okay? So ngayon, isolve mo natin lahat ng kanilang member stiffness factor. So, K, AB is equivalent to, okay, so that is 4EI over L. EI is constant. So, since constant ang kanilang E and I, huwag na natin i-substitute yung I. Yes, wala rin naman palang given na I. Ibig sabihin sa huli, para sa distribution factor, magka-cancel out yung 4EI. So, yung L na lang yung kailangan nating i-substitute, okay? So, this is what? 4EI over, okay, 12. Yan. Okay, so okay na tayo dyan. Then, yung isa, BC. 4EI over 12 din. Okay? Then, last, KCD. KCD is equals to 4EI over 8. Okay, so isolve naman natin yung distribution factor. And alam naman natin ang distribution factor ng AB and DC is equivalent to 0. Okay? Kasi fix yung ating support. Yan. Okay? DC is equivalent to 0. Kung naalala ninyo, nag-0 to kasi ang ating DF AB is equivalent to KAB over infinite plus K PA. Okay, ayan. Ayan siya. Okay, so since infinite to, mag-equivalent to sa 0. Yung, kung naalala ninyo doon sa ating introduction sa analysis ng beam. Okay? So, solve naman natin yung DF or distribution factor para sa BA and BC and CB and CD. Okay? So, DF AB. DFBA pala. Yan, is equivalent to, okay, so ano yung mga member stiffness na gamitin natin? So, DFBA, so for member AB. Okay, so KAB over yung lahat ng member stiffness na nasa joint B. So, that is member AB and member BC. Okay, so KAB plus KBC. So, kung napapansin nyo rito, 4EI over 12 and ito rin is 4EI over 12. So, magka-cancel out lahat ng 4EI. So, ilagay na lang natin yung 1 over L. Okay? So, this is 1 over 12 over 1 over 12 plus 1 over 12. So, ilan to? So, this is 1 over 12 over 1 over 12. Then, multiply na natin ng 2. Okay? So, 0.5. Yan, 0.5. So, obvious, yung ating magiging BC is equals to 0.5. So, bakit? So, solve muna natin to. So, BC is equals to KBC over KAB plus KBC is equals to, of course, 1 over 12 to, then 1 over 12 plus 1 over 12. So, this is 0.5. So, bakit ko nalaman na 0.5 agad to? Kasi pare sila, hindi lang yun basta-basta ganun, okay? So, nalaman ko to na 0.5 to kasi dapat, kapag pinag-add natin yung dalawang distribution factor para sa joint B, that must be equal to 1.0. So, bakit? Kasi di ba, kung alalahanin ninyo, ang meaning ng distribution factor is, yun yung ginagamit natin para ma-distribute natin yung moment na meron tayo sa isang joint. So, ibig sabihin, yung moment na meron tayo sa isang joint na yun, that is the 100% of the moment. Ibig sabihin, yung i-distribute natin is galing dun sa 100% na yun. So, i-distribute natin yung portion or part ng 100% na moment na yun. Okay, ibig sabihin, maghahati yung BA and BC. And since naghati sila mula doon sa 100% na yun, kapag pinag-add natin yung distribution factor para sa dalawang member, okay,
dapat equals yun sa 100% or 1.0. Okay, kaya nalaman ko na 0.5 din yung BC. Okay? So, next. Okay, so DF, CB. Yan. Is equivalent to, okay, so, para sa member CB, okay, so KCB over, okay, so, lahat ng member na, na-connect sa C, that is CB and CD. So, KCB plus KCD. Yan. So, KCB is also KBC. So, this is 1 over 12 over 1 over 12 plus 1 over 8. So, ilan to? Okay, palitan na lang natin itong dito. Wait. Ayan, palitan pala to. Ito, ayan. So, plus 1 over 8. So, ilan to? 0.4. So, ibig sabihin, yung KCD must be equivalent to 0.6. Okay? So, DFCD. Sorry pala, DFCD pala. So, KCD na to. Over KCB plus KCD. So, this is equivalent to 1 over 8 over 1 over 12 plus 1 over 8. So, papalitan na lang natin yung numerator. Yan. So, natin 8. Yan. So, 0.6. Yan. Okay. So, yan na. So, next, isolve naman natin lahat ng FEM. So, wala tayong FEM para sa AB. Okay. So, doon na lang tayo sa BC agad. So, at BC, since naman to symmetrical, okay, ibig sabihin parehas lang yung moment, okay, or maghahati lang sila ng equally. Okay? So, ang ating FEM dito, okay, para sa BC and FEM para sa CB is equivalent sa isa't isa. Okay? So, kung titignan natin sa table yan, that is WS squared over 12. And WS squared over 12. So, ilan yun? 20. So, 20 multiplied by L. Ang L natin is 12. Okay? Over 12. So, 240. 240 kilo Newton meter. So, yung ating PC is what? Okay, ang FEM natin dito is counterclockwise. Ito naman is clockwise. Okay, so mamaya sa table, negative yung ating BC and positive naman yung CB. Okay? Next, at CD. Since symmetrical siya, nasa gitna yung yung ating point load. So yung ating FEM dito is okay, counterclockwise sa CD and clockwise naman para sa DC. So, FEM for CD, symmetrical din yan. So, equal lang din sila. Okay? Pero magkaiba lang sila ng sign. So, that is PL over 8. Kung natandaan nyo pa sa table. Okay? So, 250 times L. L natin is 8 over 8. Okay? So, tama. 250. 250 kilonewton meter. Okay, so counterclockwise and clockwise. So, yan na. Yan yung mga gagamitin natin para sa table natin. Okay? Ayan. So, ito na yung table natin. Siyempre, hindi, kung napapansin nyo, nakaayos na siya. Kasi siyempre, meron naman akong copy rito ng problem. Kaya alam ko yung bilang. Pero siyempre kayo, ang gagawin nyo yan, iisa-isa nyo yung table na yan. Okay? So, ang gagawin nyo yan, una, itong nasa taas. Okay? So, syempre, dito, unahin natin yung para sa joint. Then, pangalawa is para sa member. Then, yung pangatlo is para sa mga distribution factor natin. Okay? So, una, okay, joint A. So, ano yung member na meron tayong para sa joint A? Okay, that is member AB. Okay, para dun sa moment niya. Okay, member AB. Then, joint B. Okay? So, dalawa yung member para sa joint B. That is member BA and member BC. Then, joint C. Dalawa rin yung member niya, hindi ba? That is member CB and member CD. And last joint is joint D.
At ang isang ano lang, member para sa joint B is yung member DC. Ayan. Yun yung ating DF or distribution factor para sa AB is 0. Okay? Then, sa BA and BC, that is 0.5 and 0.5. And sa CB yata, sa pagkakaalala ko is, ano ba? 0.4. Okay. Yan. 0.4 and 0.6. And sa DC is equivalent to 0. So, next naman is yung FEM. Yung mga nasolve natin FEM. So, ang FEM natin para sa AB is 0 and BA is 0. So, BC is equivalent to what? Okay, ito. BC is 240 pero that is negative counterclockwise. So, negative 240, then this is positive 240. Then this is negative 250 and this is positive 250. Ayan. Okay, then, kung naalala niyo sa introduction natin, ang gagamitin natin dito is yung sabay-sabay na nagdi-distribute and nagbabalance and sabay-sabay rin na nagki-carry over. Okay? So, yung mga distributed moment natin and syempre yung balance moment natin. So, anong ginagawa natin sa distributed? Okay, so para sa joint B, ang moment natin ngayon is negative 240. So, para mabalance yan, gagawin natin siyang as what? As positive 240. So, kung naalala na ninyo, nakalock yan. Okay, then i-unlock natin. So, nung nakalock siya, that is negative 240. Nung in-unlock natin, magiging siyang clockwise. Okay, so magiging positive 240. So, positive 240, then multiplied by alpha A. Yan, para nagka-calc na lang tayo. So, calc 0.5. So, pares lang naman sila. Okay, so positive 120. Yan. Okay. Next, para sa C, okay, para sa C, okay, meron tayong 240 and negative 250. So, pagkasamahin natin yan, okay? So, 240 minus 250. So, negative 10 ang lumabas. So, since negative 10 ang lumabas dito, ibabalance natin yan. So, magiging siyang as positive 10. Okay? Then, alpha A. Then, calc 0.4. Okay, so, positive 4. Okay, ayan. Okay, para dito. Then, ito, positive 10 multiplied by what? Distribution factor na 0.6. Ayan. So, 6 to. Ayan. So, next, ito, 0. Okay? But 0 kasi yung distribution factor natin is 0. Okay? So, kahit huwag natin ilagay, ganyan na lang siya. Okay? So, next naman is yung CO or yung carry over. So, kung nalala ninyo, sabay-sabay yan, yung AB para sa BA, yung BA is para sa AB. Okay, then ito, dito sa pagitan ng B and C. Okay, yung CB is para dito sa BC and yung BC para sa CB. So, next, para sa pagitan ng C and D dito, yung DC is para sa CD and yung CD is para sa DC. Ayan. So, carry over is, di ba kalahati lang? So, this is 60. Oops, sorry. Yes. Actually, pwede natin yan. Huwag na natin baguhin yung kulay. So, itim na lang yan. So, black. So, 60. Then, dito is 0. Then, this is 2. Then, this is 60. Then, this is 0. Then, this is 3. Ayan. Okay. Then, ulit-ulit lang. Distribution naman ulit. Okay. So, ulit. Distribution. Ang ginagawa natin is what? Tawag dito? Binabalance natin. Okay? Then, i-multiply natin sa distribution factor. So, ito, 0 ulit. Okay? Kasi 0 yung ating distribution factor. Ayan. Dito rin, 0. So, kailangan na natin i-balance is yung sa point B. Okay? So, dito, 2. So, para ma-balance yan, magiging siyang negative 2. Then, multiplied by alpha A. Then, ang ating distribution factor is 0.5. Yan. So, negative 1. So, negative 1 sila. Okay? So, negative 1. Then, dito sa C, ang ating moment na natitira or binabalance is 60. Okay? So, since positive 60 yan, magiging yan negative 60. Then, alpha A. So, alpha 0.4. So, negative 24 para dito sa CB. And, okay, 0.6. Negative 36. Ayan. Then dito, 0 ulit. Okay?
Then, yun, ulit-ulit lang. Okay? Puro na lang yan. Carry over and distribution and carry over and distribution. Ayan. Ilagay na rin natin to mamaya. So, summation of moment. Ayan. So, carry over tayo ulit. Ayan. Then, ito, para sa pagitan ng B and C. Ayan. Ito, pagitan ng C and D. Okay. Ayan. So, this is what? Negative 0.5. Then, this is 0. Okay, nanggaling dito. So, ilagay na rin natin para dito na dito. Ayan. Ayan. So, ito naman, negative 12. So, this is negative 0.5. Then, this is 0. Then, negative 18. Yes, negative 18. Okay, then, distribution ulit. Okay, so dito 0 ulit. Okay. Then, ang moment natin para sa B is negative 12. Okay, so, since negative 12 yan, gagamitin siyang as positive 12. Okay. 0.5. So, positive 12 times 0.5 is 6. So, positive 6. Positive 6. Okay. Then, ito, 0.5 na lang ang moment natin dito. So, negative 0.5. Yes, gagawin natin siya as positive 0.5 multiplied by alpha A. So, ito, 0.4. So, ilan? 0.2. Okay, so positive 0.2. Then, sigurado ito ay, 0.3. Kasi dapat equivalent yun dito. Okay? So, 0.6. Ayan, 0.3. Okay, then, 0 naman dito. Okay? Then, carry over ulit. So, ulit lang. Gawin natin, copy na lang natin to. Ang tamad din, no? Oops. May nasama. Okay. So, copy na lang natin to. Ayan. Okay. Then, ulit lang natin dito. Yung gawaing tamad. Ayan. Okay, actually ito yung isa sa mga hindi ko gustong topic kasi ayoko nung parang paulit-ulit lang na process. Tinatamad ako mag-solve pag ganun. So ayoko rin gumagamit ng table, hindi ko masyadong hilig yun. Anyway, topic pa rin naman siya. Okay, so yan, dinidiscuss ko pa rin. Okay, so ilan to? Okay, so 3. Okay, then this is 0. Then this is, this is positive 0.1. Then this is 3. Okay, then ito ay 0. Then this is equal to what? Okay, so 0.15. Okay? Ayan. So, okay, so, saan na tayo? Distribution. Okay, so 0 na naman dito. Okay, then ito, 0.1 na lang ang moment natin para sa point B. So, 0.1. Okay, hindi lang siya basta 0.1. That is negative 0.1 para mabalance siya. Okay, then calc 0.5. Okay, so negative 0.05. Okay? So, negative 0.05. Negative 0.05. Then this, dito, 3 na lang. Okay, so, kung 3, so magiging negative 3. Then calc 0.4. Negative 1.2. Then, calc 0.6. Okay, so negative 1.8. Ayan, dito ay 0. Then, yun ulit. Carry over ulit. Okay, so ilan to? 0.05 divided by 2. Okay, so 0.025. So negative, no? Okay, so negative 0.025. Then this is 0 mula rito. Then ito, negative 0.6. Okay, then this is negative 0.025. Okay? Then next, ito, 0 ulit. Then ito, negative 0. Alam ko, 0.9. Okay? Negative 0.9. Ayan. Then, sige, gawa pa tayo ng distribution. Okay? Hanggang ang last dapat natin is yung na-distribute siya, okay, and na-balance. Kasi kailangan natin siyang i-balance, okay? Kasi ito, yung carry over natin, hindi pa yung balance, okay? So, dapat, i-balance natin siya. Okay? So, this is 0. Then, this is negative 0.6, no? So, gawin natin siyang positive 0.6.
then alpha A. Then calc, ang ating distribution factor is 0.5 sa tigkabila. So this is positive 0.3. Ayan. Then ito naman, negative 0. Sorry. Gagawin pala siyang positive 0.025. And alpha A. Okay, then calc 0.4. Okay, so 0.01. Then, ito naman is, calc 0.6. Okay, 0.015. 0.015. And this is equivalent to 0. So, kung napansin nyo, yung distributed moment natin is malit na lang, 0.3 and 0.01. So, kahit paano pwede na tayong mag-end ng ating iteration, okay? And so, iteration ang tawag dyan sa kada row natin. Okay, so ngayon, i-add na natin para sa mga moment. Okay, so sa AB, 60 plus negative 0.5 plus 3 plus negative 0.025. Okay, so ito ay 62.475. So, 62, positive, 62.475. Next, para sa BA, 120 minus 1 plus 6 minus 0.05, okay, plus 0.3. So, this is 125.25. So, 125.25. Next. So, dapat, since B to, kailangan equal lang yung moment natin para sa BA and BC para mag-equilibrium tayo, hindi ba? So, ngayon, tawag ito, kung ito positive, dapat ito naman is magiging negative. Okay? So, negative 240 plus 120 plus 2 minus 1. Okay? Minus 12. Okay? Plus 6 plus 0.1 minus 0.05 minus 0.6 plus 0.3. Yan. Okay? So, negative 125.25. Yan. Okay? So, tumama tayo sa B. Next, para naman sa C. Okay? So, 240 plus 4. Mamaya isama nyo yung DF ha. Huwag nyo isasama yung DF. Distribution factor yan. Ang pinagkasama-sama lang natin is lahat ng moment. So, ito yung FEM natin, moment yan. Fixed and moment. Itong distribute natin is the distributed moment. Yung CO, yes pala, yung distribute is distributed and balanced moment. Yung CO is also a moment. That is a carryover moment. Okay? So, ito yung pagkasama-sama natin. Lahat ng nasa shade ng blue. Okay? So, plus 4 plus 60 minus 24 minus 0.5. Okay? Plus 0.20 plus 3 minus 1.2. Okay? Minus 0.025. Okay? Plus 0.01. So, this is 281.485. So, 281.485. So, dapat negative niyan to. So, check natin. Negative 250 plus 6 minus 36 plus 3. Sorry, 0.3 pala. Plus 0.3 minus 1.8. Okay, plus 0.015. So, negative 281. Yan. Negative 281.485. And last, sa DC, 250 plus 3. Okay, minus 18 plus 0.15 minus 0.9. Yan. So, 234.25. So, 234.25. Ayan. Okay, so based sa mga results na nasolve natin using moment distribution method, wala tayong di ba, direct, okay, parang direct solution para ma-solve yung slope. Pero pwede natin ma-solve yan gamit yung, kung naalala nyo pa yung equation natin, di ba yung ating moment is equivalent to 4EI over L multiplied by theta. So pwede natin ma-solve yung yung theta, okay? Anyway, kahit di naman natin i-solve yung theta, gamitin na lamang natin yung mga sign ng moment natin to determine the sign of the theta, okay, or the rotational displacement. Okay, so dito kung i-observe natin, kasi ako ilang trial and error para ma-drawing yung elastic curve gamit yung mga natin yung mga na-solve natin dito, and hindi siya tumutugma actually. Okay, so dito kailangan ma-analyze niyo muna kung paano talaga magbe-behave yung natin yung ating beam.
Okay, so kung i-analyze natin to, okay, wait lang, palakihin lang natin siya. Ayan. So kung i-analyze kasi natin to, pwede tayong mag-start muna sa ano sa BC. Ayan. Okay, then yung ano kasi, yung 20 kN natin, ang ano nito, ang effect nito, 'di ba? Ang effect na bending nito is pag ganyan, hindi ba? Ayan. Para sa BC. Then ito, ang effect naman nito is pag ganito. Ibig sabihin, kung napansin niyo din sa results natin, yung MBA kaya naging clockwise, ang nag-cause nun is yung 20 kN. Okay? So ibig sabihin sa joint B, ang kailangan natin gamitin na moment para ma-determine natin yung slope at B is yung ating MBA. Okay? So kung babalikan natin, ang MBA natin is positive. Okay? So, ibig sabihin, yung ating theta A is positive. Okay? So, kung drawing natin yan, yan. So, kung positive ang ating theta A, ganito ang drawing dyan. Clockwise. Okay? Okay, so kung i-drawing natin ang theta A, pag ganito siya, clockwise. Okay? Yan. So, burayin na natin to, yung mga orange. Yan. So, magiging clockwise yung ating, theta A tuloy. Theta B. Theta B. So, clockwise yung ating theta B. Okay, so ito mag-rotate ng clockwise, then ito mag-rotate ng paganyan. Kasi nga, ang nag-cause nun is yung 20 kN. Then ngayon, sa ating point C, kung napansin niyo, sabi ko nga kanina, ang rotation ng ating 20 kN per meter sa C is paganyan. Okay, so counterclockwise. At ang counterclockwise sa ating joint C is yung MCD. So, ang gagamitin natin na moment is yung MCD. Yan. Which is negative. Okay? Kasi nga counterclockwise. So, ibig sabihin yung ating theta C is negative. Okay? So, kung negative yan, kung i-draw natin dito, ganyan siya. Okay? So, this is theta C. Yan. So, kahit pa paano dapat, alam nyo rin kung paano talaga mag-behave yung ating mga loads depending on the given, kailangan malaman niyo yung behavior ng beam depending on the given loads. Okay, so ganyan yung yung ating theta B and theta C. And kung na-observe rin niyo sa mga nasosolve natin mula pa sa beam analysis, laging nagbabago yung sign ng ating theta B and theta C. Okay, kung positive ang theta B, ang ating theta C is magiging negative. Okay, so kung i-drawing natin to, okay, yung ating elastic curve, gaganto siya. Okay, lang. Yan, so magiging ganito yan. Yan. Okay, then ito, negative ulit, pag ganyan, then magpa-positive siya. Yan. Then may negative dito ng konti, then ito, gaganto yan dahil sa 250, gaganyan yan. Magpa-positive bending yan, then gaganyan siya. Okay, yan. Okay, then dun sa sa reference book natin, sinod pa niya yung moment diagram. So kung i-base natin yung yung ating elastic curve sa kanya moment diagram, ganito yung magiging elastic curve niya. Okay, so hindi ko na ituturo dito kung paano mag-drawing ng shear and moment diagram and kung paano mag-solve ng mga reaction natin sa A, B, C, and D kasi basic na lang yun, hindi ba? So dapat ang gawin na lang natin is pagpraktisan natin kung paano natin gagamitin yung mga results to draw the elastic curve or the behavior of the beam in terms of its loadings. Okay, so ganyan yung yung ating elastic curve. So ito, positive to kasi nakasmile siya. Yan, positive bending to. Kung i-analyze natin, ito ay positive bending. Yan. So this is positive bending. Ito, negative bending. So ito, negative bending. Ito, okay. So negative bending yan. Then ito, positive bending. Ito, negative bending ulit. Okay, negative bending. This is positive bending. Then this is negative bending. Okay, so yan. Ganyan yung behavior niya. Okay, so kung check natin sa sa reference natin, book. Okay, so tama rin, positive to. Then this is negative, positive, negative, positive, negative. Okay, so yan. Ganyan yung behavior niya. Okay, so kailangan alam niyo lang talaga kung paano magbasa. Okay? Or parang paano i-analyze kung paano mag-rotate yung ating mga member. Okay? So, this is our example number 1 for beam analysis under moment distribution method.